Okay guys, good morning, good afternoon, and good evening sa mga ka-Future Bank affiliates natin. Guys, subukan nating mag-trade ng BNB guys using our coins.ph. So kung kasya ba yung ano natin, may pinadala na 115 po yung pumasok natin dito ito. So may pumasok po na 115. So subukan nating mag-cash in kung mag-cash siya sa gas fee at saka sa gas fee at saka sa transaction fee sa coins.ph. At the same time, pag i-transfer natin siya sa MetaMask, may transaction fee din yan. At saka once pag na-convert tayo ng USDT, may transaction fee din yan. Saka gas fee, kailangan natin magtira ng BNB para makapag-transfer tayo ng USDT sa ating future bank account. Okay? So let's start guys. Subukan natin. So portfolio, so hanapin natin PNB. So right, then mag-buy tayo. Buy BNB using, let's buy BNB using PHP. Alright, so lagay natin 415 po yung pinadala. So subukan natin. So right, so convert natin by BNB, confirm. So right, so screenshot muna natin. So hintayin natin yung pumasok doon sa ating portfolio dito sa BNB, no? Portfolio BNB. So dapat yun, pumasok na siya. So guys, yung 415, so nag-net na po siya ng 404. So more or less nasa 11 po yung transaction fee niya sa tinatransact natin na 415. So 400 po yung natira. So I think short po yung 415 kasi mag-transfer tayo. So yun. So next natin gagawin guys, mayroon na tayong BNB, no, 404. So kunin natin yung USDT natin sa ating MetaMask. So login tayo sa ating MetaMask. So right, ito po yung ating MetaMask. So kakopy natin yung ating dapat po naka BNB Smart Chain po yung ating ating network. So copy natin yung USDT dito. So copy, tapos pabalik tayo sa coins.ph. So send BNB to external wallet. So BEP 20. So right, then amount, address, BEP address, paste natin dyan. Tapos amount, i-max na natin. So yan, so yung 404. So mayroon na namang transaction fee na 28, network fee na 28.30. So yun, ilan na yun? 28 plus 12. So more or less 12, 30, 40 na. 40 na yung niya, total charge. So next natin. So understand. So confirm lang natin. So kailangan siya ng verification code sa aking email. So okay guys, na kuha ko na po yung OTP doon sa ating coins.ph email for ating withdrawal. So check natin guys kung pumasok siya so nawala na po sa ating BNB. So pending po yung sinabi. Hintayin natin pumasok doon sa conversion BNB. So itong today 4:35. So yan. So hintayin natin siyang pumasok doon sa ating
MetaMask wallet natin. So try natin tingnan yung nasa MetaMask natin. So kailangan natin mag-login ulit. So run. So tingnan natin kung pumasok na yung ano. Pero hindi pa yun, may kukonfirm pa yun eh. So 15 minutes po yung sabi doon sa ano. 15 minutes po yung nakalagay doon sa coins.ph. Pag ganitong ano. So token. So dapat papasok siya dito. So this is a new wallet. So yun. Dapat papasok siya dito yung BNB natin. So yan. So hintayin na lang natin dito sa coins.ph maging ano siya, successful yung transaction niya. So confirmation 450 network fee, status successful. So yan, successful naman siya. So converted na siya. So yan. So try natin mag-send ulit kung mayroon pa siyang natira, no? So BNB max. So 0 na po yung BNB niya. So meaning na-transfer na siya, fully transferred na talaga siya. So hintayin na lang talaga natin siyang ano, pending kasi siya nakalagay dito. So hintayin na lang natin siyang mag-confirm tapos pumasok siya doon sa ano natin, MetaMask natin. Alright, so dito muna kayo guys. Hintayin lang natin for 15 minutes kasi siya. So hindi natin pwede hintayin. So thank you guys and see you next time guys. Okay guys, check natin yung ating MetaMask wallet na po. So guys, pumasok na po siya guys yung sinin natin. So yung sinin natin dito sa MetaMask wallet. So yung pinadala natin na 415, so may charge siya sa pag-convert, pag-buy ng BNB ng 12 pesos. Pag nag-transfer ka ng coins.ph BNB to Trust Wallet or sa MetaMask wallet, mayroon siyang charge na 28 pesos. So ang natira, ang pumasok na sa net natin sa ating Future Bank is ano na lang siya, 6.74 USDT USDT na po siya guys, o dollar. So yun lang po ang ano, so bali short po yung 415 talaga. So $7. So kailangan pa natin ng BNB na small amount para makapag-transact pa tayo makapag-transfer pa tayo ng pag nag-transfer tayo ng USDT doon, may charge pa ito ng pag-convert tayo ng tawag nito. So mag-convert tayo, mag-swap kasi natin ito ng swap ng USDT. So USDT, so type natin USDT. So yan, USDT. So hindi natin ito ituloy na convert dito USDT since kulang po yung ano, lugi lang po tayo ulit sa gas fee. So either dagdagan ko to or dadagdagan natin ng doon sa nag-send sa atin. So yung 415 po, kulang po yun na ano, sa gas fee at saka sa transaction charge natin. So right guys, so until next time guys, so i-add on ko lang itong tutorial doon sa first video natin na ginawa. So okay, so see you guys inside to our Future Bank affiliates guys. Thank you.